Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinagahanap na ng mga kapulisan si Ino De Leon matapos siyang ituro ng testigo nila Lilet na siya ang sospek sa pagpatay kay Atty. Meredith. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Tuloy ang pakikipaglaban ni Lilet para sa hustisya na nararapat para sa kanya at sa nanay niyang si Atty. Meredith. Pagtapos lumutang ng testigo nila na si Paco at makipag-usap kay Atty. Kurt, ay napagkasunduan ni Paco at Atty. Kurt na makikipagtulungan si Paco kay Lilet sa basta siguraduhin lang raw ni Kurt ang kaligtasan ng testigo nilang si Paco. Dahil kaya pala hindi agad nasabi ni Paco sa mga pulis ang lahat ng nasaksihan niya ay dahil sa takot niya na baka may malaking tao ang nag-utos sa nagmamanman na lalaki sa labas ng bahay nila Atty. Meredith at si Paco ang balikan kung sakali na kumanta siya sa mga pulis nung gabing iyon. Kaya gaya ni Evelyn ay nagtago lang saglit si Paco para hindi siya mabalikan ng taong pumatay kay Atty. Meredith. Dahil ang kutob ng lalaki ay may isang mataas na tao ang nag-utos para patayin si Atty. Meredith. Kaya hindi agad siya nakaharap sa mga kapulisan. Ngayon raw ay desidido na si Paco na ilabas ang lahat ng nalalaman niya at mga makita niya nung gabing walang awang pinatay si Atty. Meredith. Kaya siniguro naman ni Kurt na hinding-hindi niya pababayaan ang testigo nilang si Paco at poprotektahan kung sakali na makipagtulungan na ito sa kanila sa korte. Kaya nagtiwala naman si Paco kay Kurt na hindi siya pababayaan ni Kurt para na rin lumuwag na ang paghinga ni Paco dahil hindi rin siya pinapatulog ng konsensya niya araw-araw at gabi-gabi knowing na may alam siya tungkol sa pagkamatay ni Atty. Meredith. Dumalaw naman si Kurt sa kulungan para sabihin kay Lilet na may nakausap na siyang isang lalaki na handang tumestigo sa korte para mapatunayan na may nakita siyang kahinahinalang lalaki bago ang karumal-dumal na krimen na nangyari kay Atty. Meredith. Nang malaman na ni Lilet na may tetestigo na at magpapatunay na inosente si Lilet, ay natuwa ng tuluyan si Lilet dahil ginagawa ni Kurt ang lahat para lang mapatunayan sa lahat na inosente talaga ang kaibigan niyang si Lilet. Hindi na malaya ni Lilet at ni Kurt na dumating si Calorena at narinig nito ni Calorena ang pag-uusap nilang dalawa na nakakuha na ng testigo sila Lilet at isa pa ay nakita ng testigo nila kung ano ang itsura ng lalaking nagmamanman sa labas ng bahay nila Atty. Meredith. Kaya imbis na bibisita sana ulit si Calorena kay Lilet ay hindi na lang siya tumuloy at umuwi na lang siya agad ng bahay nila. Kinausap ni Calorena ang anak niyang si Ino na kailangan nang umalis ni Ino ng bansa upang magtago sa mga pulis dahil may nakuha ng testigo sila Lilet. At sa susunod na hearing ay ihaharap na nila Lilet sa korte ang testigo nila. At maaari nang maituro si Ino bilang sospek sa pagpatay kay Atty. Meredith. Kaya hanggat maaari at hanggat maaga pa ay mas gugustuhin na ni Calorena na tumakas ang anak niyang si Ino para hindi na tumating sa punto na dakipin siya ng mga pulis. Ayaw sana ni Ino na lumayo at magtago sa ibang bansa. Dahil kung sakali man na lumayo siya at hindi rin siya titigilan ng konsensya niya. Hindi rin siya titigilan ni Atty. Meredith na bisitahin gabi-gabi sa panaginip niya at humihingi ng hustisya sa pagkamatay nito. Ngunit wala nang magagawa si Ino. Ayaw ni Ino na bumalik siya sa kulungan. Ayaw na ulit maranasan ni Ino ang naranasan niya noong nakulong siya sa pagkakasala sa rape kay Trixie. Kaya nga nagsabi itong si Calorena
na kailangan niyang gawin ang pinapagawa sa kanya ni Ka Lorena. Kailangan niyang lumayo muna ng bansa para hindi siya makita nila Lilet at ituro ng testigo nila Lilet sa korte. Dahil maging si Ka Lorena ay natatakot na rin dahil unti-unti nang nabubunyag ang sikreto nilang mag-ina. Lalo pa nga itong katulong nila na si Marites ay handa na nga rin na sabihin kay CRD lahat ng nalalaman niya. Mabuti na nga lang at hindi agad ito nasabi dahil naabutan nga ni Ka Lorena si Marites ng akmang sasabihin na kay Constantino ang lahat ng nalalaman niya, pati na rin ang ebidensya na makapagpapatunay na nandoon mismo itong si Ino sa lugar kung saan pinatay itong si Attorney Meredith. Kaya walang duda na si Ino nga talaga ang sospek sa pagkamatay ni Attorney Meredith. At itong si Ka Lorena ay ginagawa lang ang lahat para protektahan na hindi makulong ang anak niyang si Ino. Dahil sabi nga nitong si Ka Lorena na gagawin niya ang lahat para lang maprotektahan ang anak niyang si Ino. Kahit ilagay pa niya ang sarili niya sa alanganin ay gagawin daw ni Ka Lorena. Huwag lang maargabyado ang anak niyang si Ino. Sa araw ng hearing ni Lilet ay hindi makapaniwala itong si Attorney Renan sa pagsalang ng testigo nila Lilet sa korte. Hindi daw kumbensido si Attorney Renan sa lahat ng pahayag ng testigo nila Lilet na si Paco. Kulang raw ang salaysay ni Paco. Hindi raw kapanipaniwala lahat ng sinabi nito sa korte. Kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya naniniwala. Kaya naman napagdesisyonan nitong isang attorney na humanap pa sila ng isa pang testigo na maghaharap sa korte at patunayan na kayang-kaya ni Lilet na pumaslang ng isang tao. Naisip nga nila na iharap itong si Eira sa witness stand o sa korte para mapatunayan na kayang-kaya nga ni Lilet na maging bayolente sa ibang tao. Una ay ayaw ngang pumayag nitong si Eira. Nagulantang si Eira kung bakit siya pa ang kailangang sumalang sa witness stand kung makakahanap pa naman sila ng iba pang tao na pwedeng sumalang sa witness stand at ipagtanggol sa korte ang ina niyang si Attorney Meredith. Ngunit wala na silang choice. Si Eira na nga lang talaga ang natitira nilang choice para masabi sa korte ang totoong ugali nitong si Lilet. Dahil kilala ni Attorney Renan si Eira, hindi nagpapatalo si Eira kay Lilet. Kaya mas mabuti na si Eira na lang ang isalang nila sa witness stand. Samantalang si Lilet ay malakas naman ang kutob na hindi basta-basta naniniwala itong si Attorney Renan sa salaysay ng testigo nilang si Evelyn. Kaya naman kinausap ni Lilet si Attorney Renan na alam niyang magaling na abogado si Attorney Renan at alam din nito na hindi basta-basta at imposibleng ang gawin nitong si Lilet ang ibinibintang sa kanya na pagpatay kay Attorney Meredith. Mapagtatakpan pa kaya ni Ka Lorena ang anak niyang si Ino? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.